Ika-25 kabanata sa tahanan ng pilosopo. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan, estranghero, dayuhan, kahungkagan, kawalan, di makabuluhan, kamulalaan, kamangmangan, katangahan, kinuyom, itinago, kinimkim, lupigin, talunin, mabulagta, pagbagsak ng padapa o patihaya, malaon, matagal na panahon, magkamal, magtamasa, bulaan, sinungaling, magpakaaba, magpakababa, magpakahamak, nagpupuyos, nagiinit ang kalooban, pantas, totoong matalino, henyo. Pumunta si Crisostomo sa bahay ni Pilosopo Tasio upang humingi ng payo tungkol sa kanyang plano na magtayo ng paaralan. Nang makita niya si Pilosopo Tasio na abala sa pagsusulat, nag-atubili siyang magpatuloy. Pero nang mapansin siya ng pilosopo ay inanyayahan siya nitong pumasok. Ipinakita ni Pilosopo Tasio ang kanyang isinusulat, isang hieroglipiko sa wikang Tagalog na ayon sa kanya ay hindi mauunawaan sa kasalukuyan, ngunit para sa susunod na henerasyon na magiging mas matalino kaysa sa mga ninuno. Inilagay ni Crisostomo ang sarili bilang isang banyaga mula sa Europa, bagaman siya ay ipinanganak at lumaki sa San Diego dahil kailangan niya ang payo ni Pilosopo Tasio na kilala at iginagalang sa kanilang bayan. Ayon kay Pilosopo Tasio, hindi siya ang tamang tao na dapat lapitan ni Crisostomo. Dapat daw ay sakura, kapitan ng bayan, at mga mayayaman siya magtanong. Ipinaliwanag ni Pilosopo Tasio na ang payo ng mga may kapangyarihan ay hindi magiging mabuti para kay Crisostomo, ngunit hindi ibig sabihin na kailangan niyang sundin ang mga ito. Payo niya, magkunwari na lamang na sinusunod niya ang mga suhestyon nila. Ayon kay Crisostomo, maganda ang payo ng pilosopo, ngunit mahirap itong isagawa sapagkat hindi nararapat na palitan ng kasinungalingan ang katotohanan. Sinabi ng pilosopo na mas makapangyarihan ang simbahan kaysa sa pamahalaan, kaya't kailangan niyang makuha ang suporta ng simbahan. Gayunpaman, naniniwala si Crisostomo na tutulungan siya ng pamahalaan at ng mamamayan, dahil ang kanyang layunin ay para sa kabutihan ng nakararami. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at nagkaroon ng pagkakaiba sa pananaw. Ayon kay Pilosopo Tasio, ang pader ng pamahalaan ay nakatayo lamang sa pader ng simbahan, kaya't hindi maaaring magtagumpay si Crisostomo nang walang tulong ng simbahan. Ipinahayag ni Crisostomo na natutuwa siyang hindi nagrereklamo ang bayan at hindi ito naghihirap tulad ng ibang bansa. Ngunit ayon sa pilosopo, hindi ito nangangahulugang hindi naghihirap ang bayan, bagkus ay parang pipi lamang ito na hindi nag-aakusa o nagrereklamo. Aniya, darating ang panahon na magbabayad ang bayan para sa kanilang pagtitimpi at ang mga kasaysayan ay itatala ang kanilang mga sakripisyo. Dagdag pa ng pilosopo, maganda ang mga plano ng mga nakatataas, ngunit hindi ito nagiging matagumpay dahil sa kasakiman ng mga nasa posisyon at kakulangan ng kaalaman ng bayan. Pinayuhan siya ni Pilosopo Tasio na dapat siyang magpakumbaba at yumuko sa mga naghahari-harian kung nais niyang magtagumpay sa kanyang plano. Inihalin tulad pa siya ng pilosopo sa isang halamang rosas na kailangang yumuko kapag puno ng bulaklak sapagkat kung hindi ay mababali ito. Katulad din ng isang puno ng makopa na kailangan ng tukod upang hindi matumba sa hangin, si Crisostomo daw ay kailangan ng suporta ng simbahan at pamahalaan upang magtagumpay. Bago umalis, binigyan siya ni Pilosopo Tasio ng mga salitang pampatibay loob na kung hindi man magtagumpay sa kanyang mga plano, may mga susunod na henerasyon na magpapatuloy sa kanyang nasimulan.